Matagal na panahon na ang nakalipas, ang kalawakan ay pinamumunuan ng mga Eridian, ang pinakamakapangyarihan at advanced na teknolohiya ng mga alien race. Nawala sila ilang siglo na ang nakalilipas ngunit nag-iwan ng ilang piraso ng kanilang teknolohiya na naging batayan para sa pagsulong ng tao. Gayunpaman, ang kanilang pinakadakilang mga lihim ay inilagay sa loob ng isang nakatagong vault sa planetang Pandora. Di nagtagal, ang kapayapaan ay napalitan ng mga korporasyon ng mga kriminal at mga treasure seeker na nagsimulang makipaglaban sa isa't isa upang maunang makarating sa vault, ngunit walang nakahanap nito. Sa kalaunan, isang propesiya ang nagpahayag na ang isang anak ng Eridia ang magbubukas ng vault at magbabalik ng kapayapaan sa planeta. Sa isang kulungan sa kalawakan, nakarinig ng pagsabog ang bilanggo na si Tiny Tina bago tumunog ang alarma. May sumisigaw sa labas ng kanyang selda at biglang binuksan ng isang gwardya ang pinto para lang tanggalin niya ang kanyang helmet at ibunyag ang dating sundalo na si Roland. Ipinadala siya ng tatay ni Tina na si Atlas para iligtas siya, kaya tumakbo sila palabas ng selda kasabay ng pagdating ng mga gwardya. Nakipaglaban si Roland sa mga gwardya, hinahagis ang mga baril ng kalaban sa mukha nila at itinutulak ito para iwasan sila. Sinubukan ni Tina na tumakas mag-isa, kaya hinawakan ni Roland ang kanyang paa para pigilan siya. Matapos iuntog ni Roland ang ulo ng isang gwardya sa dingding, patuloy niyang kinakaladkad si Tina palayo, hindi pinapansin ang mga sinasabi nitong gusto niyang bumalik sa kanyang selda. Biglang nabasag ang isang salamin sa selda at tumalon si Craig para itulak sila pababa. Si Craig ay isang psycho, isang uri ng bandido na nabaliw sa pagkahumaling sa vault. Ginagamit niya ang kanyang mahusay na lakas upang simulan ng pagbugbog sa mga lumalapit na gwardya habang nagpapakita si Commander Knox ang hukbo ng Crimson Lance. Itinutok niya ang kanyang baril sa kanya para lamang patumbahin siya ni Craig sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng isang bantay. Pagkatapos ay kinuha ni Craig si Tina, ipinahayag na magkaibigan sila. Nagpaalam si Roland sa kanyang dating commander at pumayag na makipagtulungan kay Craig upang makatakas. Pagkalipas ng ilang buwan sa planetang Promethea, nahuli ng bounty hunter na si Lilith, ang kanyang pinakabagong biktima at pumunta sa isang bar para uminom. Bigla siyang napaligiran ng isang grupo ng mga masasamang tao na hindi umaalis kahit na sinuntok niya ang isa. Inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga baril habang ipinapaliwanag nila ang isang mayamang boss na nagpadala sa kanila upang kunin siya, kaya binaril ni Lilith ang karamihan sa kanila at pinatumba ang nagsasalita. Nagtakbuhan ang mga tao sa gulat habang pumapalakpak ang isang lalaki sa likod, siya ay si Atlas, ang mayamang boss na umupa sa mga tulisan. Binaril din siya ni Lilith, gayunpaman, ito ay isang random na katawan gamit ang isang hologram mask ng mukha ni Atlas. Ang huling thug ay naglagay ng maskara at hiniling ni Atlas kay Lilith na pumunta sa Pandora upang hanapin ang kanyang anak na si Tina. Noong una, tumanggi si Lilith, ngunit nagbago ang isip niya nang mag-alok ito sa kanya ng malaking halaga bilang bayad. Tinapos ni Atlas ang nahuli niyang bounty para makapagsimula siya sa pagtatrabaho sa kanya ngayon at bigyan siya ng beacon na dapat niyang i-activate kapag nahanap niya si Tina. Hindi nagtagal ay dumating si Lilith sa Pandora at agad na binaril ang isang halimaw para paalisin ito. Kinamumuhian niya ang planeta na ito, alam kung gaano ito kasama dahil dito siya lumaki. At dito rin namatay ang kanyang ina sa ilalim ng mga panganib dito. Ang mga taong kumuha kay Tina ay sumakay sa shuttle na ito na pininturahan ng mga Vault Hunters at nag-aalala si Lilith na maaaring hindi siya nakaligtas sa pag-crash, ngunit sinabi sa kanya ng mga lokal na bata kung saan nila huling nakita si Tina. Habang hinahanap ni Lilith ang lugar, patuloy siyang nakakatagpo ng mga psycho na sumusubok na umatake sa kanya, kaya binabaril niya ang mga ito upang iwasan sila. Pagkatapos ay sumakay si Lilith sa bus at hindi siya pinaniwalaan ng driver nang sabihin niyang hindi siya isang Vault Hunter, kaya ibinaba niya siya sa gitna ng kawalan. Patuloy na naghahanap si Lilith sa lugar habang may tumitingin sa kanya mula sa malayo. Nakahanap siya ng wanted poster para kay Roland, ngunit walang palatandaan ni Tina. Sa gabi, nagpahinga siya at gumawa ng kampo, ngunit nakarinig siya ng ingay sa malapit, kaya nagsimula siyang bumaril sa presensya na naramdaman niya sa mga anino. Ito pala ay isang robot na tinatawag na Claptrap na talagang nagpapainis kay Lilith. Patuloy niyang binaril siya hanggang sa ihayag ni Claptrap na kaya niyang mahanap ang sinumang tao. Ibinigay sa kanya ni Lilith ang larawan ni Tina at mabilis niyang hinanap ito, bagamat aabutin siya ng 132 na araw para maabot siya. Kinaumagahan, napansin ni Lilith na ang Crimson Lance, na pribadong hukbo ni Atlas, ay nasa planeta rin. Mukhang nakikipag-usap sila sa isang psycho na nangunguha ng bata na nasa isang kulungan.
Pagkaalis ng hukbo ng Crimson Lance, binaril ni Lilith ang lock ng kulungan at pinatumba ang Psycho mula sa malayo. Tumakas ang mga bata at ninakaw ni Lilith ang sasakyan at pinananatiling nakalock si Claptrap sa kulungan. Salamat sa sasakyan, naging mas mabilis ang paglalakbay ni Lilith at nakarating ito sa isang junkyard. Binuksan niya ang isang container at nakahanap ng silid ng isang bata na may maraming stuffed toy. Lumabas si Tina sa pagtatago at sinabing inabandona siya ni Roland ilang araw na ang nakalipas, kaya ipinaalam sa kanya ni Lilith na iuuwi niya siya. Nang subukan niyang i-activate ang beacon, hindi niya sinasadyang nalaglag ito at yumuko para kunin ito, para lamang makakita ng maraming dinamita sa ilalim ng kama. Sinabihan siya ni Tina na ibigay sa kanya ang isang manika na kuneho, ngunit nang makuha ito ni Lilith, ang laruan ay sumabog. Sakto namang tumalon si Lilith palabas ng container at nakita niya si Tina sa ibabaw ng ilang truck. Nagsimulang maghulog ang batang babae ng mga paputok na mga stuffed toy, kaya kailangang tumakbo ni Lilith para magtago sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nasira ang beacon sa proseso, kaya ibinigay ito ni Lilith kay Claptrap upang ayusin ito. Pagkatapos ay itinutok ni Lilith ang kanyang baril kay Tina, dahilan upang tawagin niya si Craig. Siya ay lumabas sa isang lumang van at hinabol si Lilith na nagpaputok sa kanya ngunit hindi nagtagumpay. Iniiwasan niya ang mga pag-atake nito habang tumatakbo sila, ngunit hindi nagtagal, nauwi sila sa malapitan na labanan. Tumakbo si Lilith sa isang platform para habulin siya ni Craig at umiwas dito sa huling segundo na naging dahilan upang mapalipad siya ng platform. Nang makarecover si Lilith, nakita niya si Tina na tinututukan siya ng napakalaking sandata. Sinubukan ni Lilith na ipaliwanag na ipinadala siya ng ama ni Tina, ngunit sinabi ni Tina sa kanya na wala siyang tatay. Nag-ambala sila sa paglitaw ni Nox sa isang hoverbike at ang buong hukbo nito ay sumusunod sa kanya. Inihagis ni Tina ang isang kuneho kay Nox na itinapon niya bago lumipad palayo. Ang pagsabog ay nagpaguho sa mga tambak ng mga truck, kaya tumalon sina Lilith at Tina sa isa pang truck para dumausdos pababa sa lupa. Itinulak ni Lilith si Tina palayo bago sila madurog ng mga labi at sinubukan ni Nox na hulihin sila. Gayunpaman, kailangan niyang lumipad muli nang dumating si Roland sakay ng isang truck na halos matamaan ang kanyang hoverbike. Nagtanong si Tina kung bakit ang tagal niyang dumating, ngunit sinabi niya na 10 minuto lang siyang nawala para kunin ang truck. Tumalon sina Craig, Tina, at Lilith sa sasakyan at si Roland ay nagmaneho habang sinusundan sila ni Claptrap. Ang hukbo ng Lances ay nagsimulang sundan din sila, kaya pinapasok ni Craig si Claptrap at binilisan ni Roland ang pagpapatakbo. Habang nagpaputok ang mga kalaban, ibinigay ni Roland ang manibela kay Lilith at ginamit ang mga sandata ng truck para magpaputok pabalik sa kalaban na nagpabagsak ng isang grupo ng mga kotse at hoverbike. Hindi nagtagal, ibinigay din ni Lilith ang manibela kay Claptrap at lumabas din para sumama sa laban. Ibinangga ni Claptrap ang sasakyan sa mga suporta ng isang tulay at pinabagsak ito, ngunit ang mga kaaway ay patuloy na nagmamaneho pa rin. Sa kasamaang palad, naabutan sila ng mga kaaway at tumama ang isang missile sa kanila, kaya kailangang pumasok muli ni Lilith at Roland. Napapaligiran ng mga sasakyan ang truck sa bawat gilid, gayunpaman, binangga ni Roland ang isa upang itaboy ito na naging sanhi ng pagbangga ng ibang mga sasakyan sa isa't isa. Pagkatapos ay tumawid siya sa isang hadlang na magdadala sa kanila sa Peacewash Gully na puno ng mabahong usok at ihi ng halimaw. Hindi sila sinundan ng mga Lance doon, ngunit sa halip ay inatake sila ng isang higanteng halimaw. Si Roland ay nagmamaneho ng mabilis hanggat maaari upang iwasan ang mga paa ng halimaw para lamang mapadpad ang truck sa gilid ng isang bangin. Lumitaw ang halimaw sa harap nila at muling umatake. Sa kabutihang palad, nagawa ni Roland na mapabaliktad ang truck. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga kaaway at pinalibutan silang muli habang hinihiling ni Nox na ibigay si Tina. Habang gumagawa ng isang plano, binilisan ni Roland ang pagmamaneho at pinaputukan ng halimaw, gumawa ng butas sa ulo nito na nagpapahintulot sa kanila na tumalon dito upang makatakas. Makalipas ang ilang sandali, kailangan nilang ihinto ang truck upang magpalit ng gulong. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Tina kay Lilith na hindi siya kanidnap ni Roland, ngunit iniligtas siya nito. Iniisip ni Atlas na si Tina ay ang anak ng Eridia at gustong gamitin siya para buksan ang vault para kunin ang nilalaman nito at gamitin sa kasamaan, kaya ayaw itong buksan ng 3 para sa kanya. Itinutok ni Roland ang kanyang baril kay Lilith dahil nagtatrabaho siya kay Atlas, ngunit itinuro ni Lilith na gusto rin siyang hulihin ng mga Lance kaya magkakampi sila. Pinayagan nila siyang manatili at inihayag na mayroon din sila ng isa sa mga susi ng vault. Kaya ngayon ay kailangan na lang nilang maghanap ng isang tiyak na siyentipiko na tutulong mahanap ang isa pa.
Ang grupo ay naglakbay sa isang lungsod at nagsuot ng mga maskara upang hindi mapansin dahil may mga wanted na poster sa lahat ng dako. Pumasok sila sa isang bar na pagmamayari ni Mad Moxie na kilala noon ang ina ni Lilith. Si Roland ay nakilala ng sundalong si Larry, kaya ginulo niya ang lalaki habang kinukuha ni Lilith ang lokasyon at password ng lugar ng scientist mula kay Moxie. Noong una, nakikipagkaibigan sa kanya si Larry, ngunit hindi nagtagal ay ipinahayag niya na gusto rin niya ang bounty ni Roland. Bago siya makaatake, pinatulog siya ni Moxie para mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, dumating ang hukbo ng Lance, kaya pinaalis ni Moxie ang grupo sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Nang makarating sila sa elevator, sinabi ni Lilith ang password ngunit hindi ito gumagana. Gayunpaman, nag-activate ito sa boses ni Tina. Umakyat sila sa isang malaking lab at nahanap si Dr. Patricia, na agad na nakilala si Lilith. Malinaw na ayaw sa kanya ni Lilith at tumakbo siya sa ibang kwarto para maiwasan ang awkwardness. Sinundan siya ni Patricia at sinubukang makipag-usap, ngunit ipinaalala ni Lilith sa kanya na iniwan siya ni Patricia noong bata pa siya para mag-vault hunting. Lumalabas na kinupkop ni Patricia si Lilith noong mamatay ang kanyang ina at siya dapat ang mag-aalaga sa kanya. Sinubukan ni Patricia na ipaliwanag na kailangan niyang tapusin ang gawain ng ina ni Lilith, ngunit mas nagalit si Lilith at tumakbo sa taas ng bubong. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si Tina at ipinaliwanag na lumaki siya sa isang lab. Na-clone siya ni Atlas gamit ang kaunting dugo ng Iridian na nakita niya sa loob ng susi. Umaasang mabubuksan ni Tina ang vault at nagpaplanong gumawa ng mga super weapon gamit ang alien na teknolohiya. Umiiyak si Tina habang itinuturo na pagkatapos buksan ang vault, ipapadala siya muli sa lab. Sa mga lansangan ng lungsod, ay nagsimulang gumala si Claptrap. Nakita siya ni Larry at sinabi ito kay Knox na sinubukan siyang sundan ngunit biglang nawala si Claptrap. Bumalik sa lab, sinabi ni Patricia sa iba na ang isa pang susi ay nasa isang minahan sa loob ng mapanganib na Caustic Caverns. Sa sandaling iyon, dumating si Claptrap at sinabi sa kanila na may nakakita sa kanya. Inilagay ni Knox ang lungsod sa ilalim ng lockdown, kaya ang grupo ay tumakas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng lalagyan ng basura na mabilis na inilalabas. Sa umaga ay nakarating sila sa mga minahan at nakahanap ng isang hatch sa lupa. Pagkatapos itulak si Claptrap dito para masiguradong ligtas ito, bumaba din sila. Mayroong isang ilog ng basurang kemikal mula sa mga kagamitan sa pagmimina na maaaring sirain ang lahat maliban sa mga natural na nilalaman nito sa kuweba. Ipinadala nila si Claptrap sa isang napakaliit na lagusan upang buksan ang pinto sa unahan at pagkatapos ay sinubukan nilang tumawid sa isang napakanipis na plataporma na halos magpahulog kay Tina. Mabuti na lang at nakarating sila sa kabilang panig at namangha si Tina nang makakita ng bulaklak na malungkot na naapakan ni Claptrap. Ang koponan ay tumawid sa pintuan at pumunta sa bayan sa isang lagusan kung saan nakita nila ang simbolo ng Bloodshots, isang gang ng mga malulupit na psycho na kahit na ang ibang mga psycho ay natatakot dito. Nahanap nila ang gang sa isa pang silid at napagpasyahan nilang napakarami nila upang pabagsakin sila. Ipinadala nila si Claptrap bilang isang distraction at ang Bloodshots ay nagpaputok sa kanya na nagpapahintulot sa koponan na tumawid sa silid nang hindi napapansin. Umakyat sila sa itaas at sa sandaling huminto sa pagbaril ang Bloodshots upang ipagdiwang ang kanilang karahasan, kaya nagawang makatakas ni Claptrap. Matapos dumaan sa isa pang koridor, nakahanap ang grupo ng isang kuweba na may daan-daang mga kahon. Sa tingin nila, ang paghahanap sa susi ay magtatagal ng walang hanggan. Gayunpaman, sinunod ni Lilith ang kanyang instincts at dumiretso sa isang partikular na kahon at agad na nahanap ang pangalawang susi sa loob. Habang naghahanda na silang umalis, sinimulan ni Claptrap na ilabas ang lahat ng mga bala na tumama sa kanya at ang ingay ay nagbibigay sa kanilang lokasyon. Nagpakita ang isang Bloodshot, kaya ang team ay nagtulungan para ibagsak siya, ngunit hindi nagtagal, dumating din ang lahat ng iba pang psychos. Nagpaputok sina Roland at Lilith habang nakikipaglaban si Krieg sa kanila gamit lang ang kanyang mga kamao. Muntik nang mahuli si Tina ngunit mabilis siyang nailigtas ni Krieg at tinapos din ang isang kaaway. Salamat sa kanilang pagtutulungan ng magkakasama, nagawa nilang patumbahin ang maraming psychos. Gayunpaman, patuloy lang silang dumarating at ang kanilang bilang ay masyadong malaki. Ibinaba ni Lilith ang isang bungkos ng mga kahon upang harangan ang daan at ang grupo ay umakyat sa hagdan habang mas maraming psychos ang sumusubok na sundan sila. Nakatayo si Roland sa hagdan habang patuloy siyang nagpaputok at nakahanap si Lilith ng flamethrower na ginagamit niya para sunugin ang isang grupo ng mga kaaway. Naghagis si Tina ng pampasabog sa hagdanan, sinira ang hagdan upang hindi sila masundan habang sila ay tumatakas.
Dumaan ang team sa isang madilim na tunnel, ngunit tinambangan sila ng mga psycho na nakasuot ng maskara na kumikinang. Muntik na nilang mahuli si Tina at Lilith, ngunit ang ilang mga putok ay mabilis na pinatumba silang lahat. Dinadala sila ng lagusan sa isa pang silid na may higit pang mga psychos, kaya naganap ang isa pang labanan. Mabilis nilang pinabagsak ang isang grupo ng mga kaaway, at sa pagkakataong ito, mas marami pang aksyon ang makikita natin dito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nahanap na ni Patricia ang koridor patungo sa elevator, kaya tumakbo ang grupo palayo matapos harangan ang daanan sa likod nila. Sa kasamaang palad, sira ang elevator, kaya dapat makipagtulungan si Patricia kay Claptrap para ayusin ito. Ang mga psycho ay nasa koridor na rin at sina Roland at Krieg ay lumabas upang labanan muli sila. Marami pa ang nagmumula sa isa pang pasilyo kaya nagmadali si Lilith para isara ang gate at barilin ng ilan sa kanila, ngunit nalaglag ang kanyang baril sa proseso. Sinunggaban siya ng mga psychos at sinubukang saksakin siya, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Tina at kinuha ang baril upang palayain si Lilith. Dahil ang mga psycho ay patuloy na humahampas sa gate, hindi magtatagal ay masisira din ng mga psycho ang gate. Sa koridor, pinatras ni Roland si Krieg sa likuran niya para barilin niya ang mga tubo para mabuhos ang mga kemikal na basura sa kanilang mga kaaway. Ang koponan ay nagmamadaling pumasok sa elevator para lamang matuklasan na may isa pang problema sa wire na hindi nakita ni Patricia. Si Roland ay lumabas upang ayusin ito at pinaalis sila nang wala siya. Binigyan siya ni Tina ng isang kuneho habang paakyat ang elevator at ibinato ito ni Roland sa mga psychos habang sumusugod sila sa kanya. Habang ang elevator ay umaakyat sa itaas ng napakabilis at naisip ng team na malapit na silang mag-crash, gayunpaman, lahat sila ay biglang nag-teleport sa lupa. Nasuka si Lilith habang inaakala ni Tina na ito ang kapangyarihan niya na hindi niya alam. Nang gabing iyon, gumawa ang grupo ng kampo at pinagsama ni Patricia ang mga susi na nagpapakita ng isang mapa na may lokasyon ng vault. Mayroon din itong simbolo ng Firehawk, ang diyosa ng Eridian at tagapagtanggol ng planeta. Ipinaliwanag ni Patricia kay Lilith na ang pagbubukas ng vault ay may pagkakataong mapatay si Tina. Sa loob ng minahan, lahat ng psychos ay patay na salamat sa Bunny Bomb at nailigtas ni Roland ang sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim nila. Ilang sandali pa ay ibinalik ni Claptrap kay Lilith ang nakapirming beacon. Agad itong sinira ni Lilith, ngunit ito ay naging sanhi lamang ng isang drone na magpakita sa hologram ni Atlas. Ipinaliwanag niya na ang Lances ay papunta sa kanilang lokasyon at kung hindi ibibigay ni Lilith si Tina, papatayin ni Atlas ang buong koponan. Nangako siyang babayaran siya gaya ng ipinangako, at ang huling bahaging ito ay narinig ni Tina. Sa pag-aakalang ibebenta siya ni Lilith, binato siya ng bomba ni Tina na nagpatumba sa kanya. Nang maglaon, nang magising si Lilith, wala na ang lahat maliban kay Claptrap na nagpapaliwanag na nagpunta ang grupo sa isang abandonadong nayon sa malapit. Pumunta rin doon si Lilith at napagtanto niyang dito siya lumaki. Naaalala ang araw na inatake ito ng mga psychos. Dinala ng kanyang ina si Lilith sa isang evacuation ship at iniwan siya kay Patricia, ngunit nanatili siya. Sa kalaunan ay natagpuan ni Lilith ang kanyang lumang tahanan at maging ang isang larawan ng kanyang pagkabata, kabilang ang isang lumang drawing niya na mukha ng isang babaeng may pakpak. Nang subukan nito ni Claptrap, pinilit siyang magpatugtog ng mensahe mula sa ina ni Lilith. Humingi ng paumanhin ang babae sa pag-iwan kay Lilith na ipinaliwanag na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya magiging ligtas sa Pandora. Gusto niyang tulungan siya ni Claptrap na maunawaan ang kanyang kapalaran at sinabi kay Lilith na mahal niya siya bago matapos ang video. Napagtanto kung ano ang kanyang kapalaran, si Lilith ay nagmamadaling lumabas upang hanapin si Tina. Samantala sina Tina, Krieg at Patricia ay dumating sa isa pang minahan at hinahanap ang vault. Napansin ni Krieg ang isang maliwanag sa lupa at sinira ang ilang mga labi upang sa wakas ay ibunyag ang pasukan. Binalaan ni Patricia si Tina na maaaring mamatay siya, ngunit hindi naniniwala si Tina at ipinasok ang susi bago tumayo sa tamang lugar. Pagkatapos ng maraming pagsubok, wala din nangyari. Sa sandaling iyon, ang isang hologram na sumasaklaw sa lugar ay biglang nawala at nagpakita si Atlas kasama ang Crimson Lances kasama ang lahat ng psychos na inupahan niya. Habang hinihiling niya kay Nox na tapusin si Tina para kunin ang kanyang mga bahagi para sa isa pang clone, tumalon si Roland at nagpaputok, ngunit pinrotektahan ni Atlas ang kanyang sarili gamit ang isang force shield. Inutusan ni Atlas si Nox na tapusin silang lahat at sa wakas ay nakita niya ang tunay na kulay nito, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga armas. Sinubukan niyang sabihin kay Roland na tama siya, ngunit binaril siya ng aircraft ni Atlas na agad siyang tinapos gamit ang isang laser beam.
Biglang lumitaw si Lilith sa ibabaw ng minahan at nag-teleport sa tabi ng koponan na nagpapakitang siya ang aktwal na anak ni Eridia. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang gumagawa ng mga guhit ng Firehawk at napakadali niyang nahanap ang susi sa kahon. Nangako si Atlas na hahayaan ang lahat kung bubuksan ni Lilith ang vault, kaya naghanda si Lilith habang hindi pinapansin si Patricia na nagpapaliwanag na alam niya. Ibinigay ng kanyang ina si Lilith kay Patricia para hindi na niya kailangang buksan ang vault. Nang makuha ni Lilith ang susi, isang asul na liwanag ang lumitaw sa kanyang braso. Ibinaba niya ito at pumwesto sa tamang lugar, dahilan para dalhin ng asul na liwanag ang mga bato pataas upang bumuo ng gate. Lumutang si Lilith at pinalibutan siya ng kapangyarihan ng gate na sinusunog ang kanyang mga damit upang bigyan siya ng mga pakpak na ginagawa siyang Firehawk. Gamit ang bagong kapangyarihang ito, pinatamaan ni Lilith ng enerhiya si Atlas at muntik na siyang mahulog sa isang butas ngunit kumapit siya sa tamang oras. Isang malaking psycho ang itinapon si Tina sa isa pang butas bilang paghihiganti kaya muling ginamit ni Lilith ang kanyang kapangyarihan na nagpabalik kay Tina sa ibabaw. Naghagis ng ilang bomba si Tina at nagpaputok ang kalaban, gayunpaman pinoprotektahan siya ng kapangyarihan ni Lilith. Nagsisimula ang isang bagong labanan at pinoprotektahan din ni Lilith ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakipaglaban din si Claptrap sa mga kaaway, itinapon ng dalawang lalaki sa isang butas. Ina-activate ni Atlas ang kanyang laser beam at pinabagsak si Lilith na muling umaatake sa kanya sa tuwing sinusubukan niyang tumayo. Ginamit ni Lilith ang kanyang kapangyarihan, ngunit si Atlas ay protektado ng kanyang force field. Nang sa wakas ay nagawa muli ni Lilith na ilabas ang kanyang mga pakpak, lumipad siya at sinubukang sirain ang sasakyang panghimpapawid para lamang matuklasan na protektado rin ito ng isang force field. Ang impact ay nagpatumba sa kanya at bumagsak siya sa lupa, dahilan para mawala ang mahiwagang proteksyon mula sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Habang si Krieg ay dinaig ng malaking psycho, si Patricia ay tumakbo kay Lilith at ginising siya. Ginamit muli ni Atlas ang laser sa kanya, ngunit si Lilith ay namamahala upang gumawa ng isang kalasag ng enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili. Dahil sa inspirasyon niya, nakipaglaban si Roland sa iba pang mga sundalo at sa wakas ay natalo ni Krieg ang malaking psycho. Sa labis na pagsisikap, ibinalik ni Lilith ang laser gamit ang kanyang kalasag at ipinadala ito pabalik sa sasakyang panghimpapawid na pinasabog ito at pinabagsak. Ang lahat ay tumakas upang maiwasan ang pagkadurog, ngunit ang ilang mga kaaway ay napatay pa rin. Lumitaw si Lilith mula sa alikabok na may kumikinang na mga pakpak para lamang matuklasan na nakuha ni Atlas si Tina. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Lilith ang vault at pumasok kasama sila. Sa una ay madilim sa loob ng vault, ngunit hindi nagtagal ay lumiwanag ng kulay asul sa buong lugar. Habang hinahangaan ni Atlas ang kamanghamanghang kapangyarihan, nag-teleport si Lilith sa likod niya at ninakaw ang device na nagpapagana sa kanyang force field. Ginamit ni Tina ang pagkakataon na bugbugin siya bago bumalik kay Lilith na nagpaalam bago umalis kasama si Lilith. Naiwan si Atlas sa vault kung saan kinuha siya ng isang malaking halimaw gamit ang mga malaking galamay nito at dinala siya sa isang lagusan. Sa huling eksena, bumalik ang koponan sa lungsod upang sumali sa pagdiriwang. Maraming mga paputok sa kalangitan at kinumbinsi ni Tina si Lilith na magsaya rin. Ipinakita ni Lilith ang kanyang mga pakpak at lumipad upang gumawa ng Firehawk sa kalangitan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.